Hi everyone! It's me again, Melody Reyes of Melody Cars. Ayan, so namiss niyo ba ako? Bago tayo mag-start guys, check nyo dun sa FB page ko yung mga units na bigay kami ng discount sa inyo. Okay? Para ngayong December. Ayan, so ngayon mag-start na tayo dito sa, di ba napaka-sporty na 2022 Ford Ranger Raptor. Ayan. So, ang mileage niya is 17,000 kilometers, kasa maintain with records. Ang presyo niya is 1,668,000. Guys, so, napaka-sporty ng datingan niya, guys. Alam niyo naman ang Melody Cars, di ba? Yung mga sasakyan natin, napakasariwa. Drive natin siya, ayan. So, nakita niyo naman yung exterior niya kanina. So, pero ngayon, pakita ko na sa inyo yung glimpse ng interior niya. Pero, pagdating natin sa showroom later, may mga ide-demo ako sa inyo ng mga sasakyan doon, na mga bagong kuha din. So makikita niyo mamaya kung gaano kasasariwa yung mga sasakyan natin, okay? Iting ko guys, this is 2022 Ford Ranger Raptor. Ayan, 4x4 with automatic transmission. Ayan, so sporty look. Ayan, so formado siya. So, ayan, naka, ano din siya, naka, roll bar, ayan. Medyo, ano lang, medyo matagal na akong natenga, yung ano ko, yung, kaya medyo napapaus-paus pa, okay? So, eto na, guys. Papakita ko sa inyo sa loob later, yung ano ya, yung records niya sa kasa, and then yung ano, yung mileage niya, okay? So, dito na tayo ngayon sa interior. Yan, lalo na guys, kapag nakita nyo to ng ano, sa personal pagpunta nyo. So, ngayong December, maraming mga OFW na uuwi. Ayan, so may mga, ayan, yung mga OFW yan, hello po sa inyo. Yung mga nag-request ng pick-up na kagaya nito. Ayan, so nag-order sila. Ayan, so ano na, inaantay na kayo. Kayo na lang ang kulang, okay? So, dito tayo ngayon sa interior niya. So, after nito guys, magdadrive tayo para makita nyo ulit yung, ano, yung kalsada dito sa atin. O yan na. So, dito tayo ngayon sa interior niya, okay? Yan. So, demo ko muna sa inyo na mabilis to guys bago tayo umalis, okay? Ayan, so, syempre, yung, sa dami ko na demo sa inyo na Raptor, ayan. So, syempre, familiar na kayo dito sa, ano niya, sa interior niya. So, una muna, dito tayo sa mileage niya. So, ulitin ko guys, this is 2022 Ford Ranger Raptor, 4x4 with automatic transmission. So, ang mileage niya is 17,000 kilometers, ayan. Okay. So, pakita ko muna sa inyo yung ano niya, yung service records niya. Tapos, ayan siya, kompleto rin siya ng manual guys, ha. Okay. Ayan, so, eto na, napakaskinap ng may-ari. So, hindi siya nakalagay doon sa booklet. Yung receipts niya nandito sa loob. Okay. Ayan. So, pakita ko sa inyo, ha. So, eto guys, dati, nung kinuha siya ng comprehensive insurance nung, ano, nung previous owner, nung first owner, ha. Yan guys, so, galing to sa first owner. Actually, lahat naman ng mga sasakyan natin galing sa first owner, ha. Ayan, so, ang appraised value sa kanya is, 1.8 million. Ayan, insured ito, ito lang, nung 2024 lang, ng 1.8 million. So, ibig sabihin, ganun pa rin ang value ng mga Raptor na kagaya nito. Okay, so pero syempre, yung insurance, chinek muna nila yan, nag-CI muna sila kung pasok ba sa 1.8 million yung kondisyon ng sasakyan. So, ito pumasok sa 1.8 million. Yan, okay. So, ito na tayo. Dito na tayo sa, ayan, so, kasa maintain with records, okay? So, kumpleto siya ng punta sa kasa. Nung huling punta niya is, so, so, nag-start siya noong 2022, di ba? Ayan. So, nandito, ayan, yan, makikita nyo. Ayan, nandito, okay? Ayan, so, ito, dito naman is, ayan, nung huling punta niya is noong 14,000 kilometers siya. So, ngayon, 17,000 kilometers, ayan. Actually guys, di ba sabi ko sa inyo, every 10,000 kilometers ang periodic maintenance niya, dadali niyo siya dun sa kasa, 1,000 kilometers. So matagal-tagal niyo pa siyang babalik sa kasa. Ayan o, nakalagay dito, naka-indicate siya dito. Okay, ayan. Okay, so makikita niyo ito pagpunta niyo. Yan, nandito lahat, ha?
Yan. So, kompleto siya ng papel, guys. Siyempre, di ko na dinala. Spare key, kompleto rin. Okay. Yan. So, ang maganda sa pagbibili kayo ng ng sasakyan, siyempre, una, titingnan nyo muna. Ang unang-una nyo titingnan is yung papel, kung malinis ba. Diba? Kasi kahit anong ganda ng sasakyan, basta yung yung papers niya may problema, ayun, 'di ba? Tapos tayo doon, 'di ba? So ayan na, sa pangalawa, syempre yung condition ng sasakyan, ayan kagaya nito. So i-compare muna natin siya dun sa sa bagong yung 2025 na lumabas ngayon na Ford Ranger Raptor. So yung niya, yung elevation niya same lang naman. And then yung yung cabin niya, yung loob, same din siya. Ang pinagkaiba niya lang, guys, is yung yung ilaw doon sa may yung headlight niya, kasi mas malaki yung headlight niya. Syempre, bago na. Parang ginaya nila yung headlight nung F-150. Okay, tapos and then yung yung ayan, yung screen naman niya dito. Yan, sa may interior. Ayan, dito tayo sa interior. Screen niya medyo malaki siya. Ayan. So, pero ang presyo nyo nun, guys, is 2.3 million. Ha? Tapos, ayun, so malaki pa rin talaga din ang masisave nyo. Ayan. Pero na lang talaga, guys, kung gustong-gusto nyo talaga ng makakuha ng bagong Raptor ngayon, it's up to you. Nga, guys, so marami naman sa atin na parang syempre, una, yung iba parang hindi pa ganun ka-afford bumili ng bagong Raptor. Pero kung 'di ba, next best thing yung ganitong klase ng Raptor, para ka na rin nakasakay dun sa sa bagong Raptor ngayon. Kasi yun, halos same din siya kahit nga pumikit ka ganyan. Basta yung amoy niya, lahat yung pagkasariwa niya parang bago na rin, 'di ba? So hindi tayo talo, okay? So malalaman niyo yan pagpunta niyo, lagi kong sinasabi sa inyo, guys. So konting lang, demo ko lang dito ngayon sa dashboard niya, and then dito sa ayan, sa console niya lahat. Okay, so eto na, guys, meron siyang paddle shifter, yung lagi kong sinasabi sa inyo. And then Bluetooth na rin siya, connect nyo lang yung phone nyo dyan. And then pwede nyo i-control yung yung screen dito lang din. So may voice command siya, ayan. And then makikita nyo yung yung dito sa may monitor, dito sa may gauge niya. Ayan, yung ito. Yan. Kung ano bang gamit nyo na, ayan, terrain modes, ayan yung, okay, so, ayan natin, yan. Okay. Yan ba tayo, yan. So, dyan, makikita nyo naman, hill assist, meron din dyan, dito, okay. Tapos, ilang kilometers pa yung maitatakbo nyo. Ito ngayon, 148 kilometers, so malayo pang mararating yan, ayan, okay. Tapos, yung weather sa labas. So, yun nga, yung lagi kong sinasabi sa inyo. Ayan, so dito, yan. So, yun na lang, guys. Siyempre, kapag gamit-gamit nyo naman to, so, ma-discover nyo naman yan kapag kayo na ang gumagamit. Okay, so kapag lipat nyo ng yung bawa, kung mag-switch naman kayo ng 4x4, dito lang din, guys, ha? Ayan. Okay, so, dito may charger dito. Sa push start na rin siya. Okay, so, push button. So, keyless entry. So, lagay nyo lang sa bag nyo, sa bulsa nyo, ayan, okay? Guys, napansin ko lang, di ba yung decal niya dun sa labas, sa exterior nito, yan, so parang minatch niya dito sa manibela niya, ayan, so may accent na color red and then black doon, okay? So, ayan, so check natin dito yung niya, ayan yung mga leather niya dito sa may second row, ayan, and then yung ceiling niya, okay? So, kaya ko iniisa-isa sa inyo, guys, para makita nyo na all working. Yan, kahit yung mga, yan, sa bintana niya, ganyan. Ayan. Okay. Tapos ito, yan, yung lagay natin ng ngayon, ng kape dyan. Okay. Ayan, so, ayan, all working, guys, ha. Okay. Ayan. Guys, may papakita ko sa inyo, yung mga small features na yan, minsan din natin napapansin, ganyan. Pero pagkagamit-gamit na natin siya, sabi mo, ang galing pala, di ba? So, ito try natin na, okay, so, ano natin yan, okay. So, papatayin ko. O, yang, check rear seats for occupants. Kasi minsan, di ba, syempre yan, kagaya nito, yan, baka may bata na naiwan doon sa loob, ay sa likod, syempre, di ba, mamaya tulog siya, yan. So, may pa nga, di ba, may car seat pa doon na naka-drawing, di ba? So, yun nga, kunyari, papatayin. So, parang pinapaalala ng kanya, no, kasi minsan tayo baba lang agad, eh. Minsan, di natin alam, meron palang nakasakay sa likod. So, yun nga, so, yung mga small features na ganun, di ba? Parang yun lang, napansin ko.
So ito guys, yung sinasabi ko sa inyo before na pwede niyo i-control yung ano, yung aircon dito sa screen para hindi na pupudpud dito. So ayan yung air defogger dun sa may likuran natin. So pwede niyo na lang din siya i-control dito. Ayan, so may navigation din siya. Ayan, so yung phone ko nakakonect, ayan, Melody. So, it's up to you guys. Ayan, kung contacts nyo, pwede nyo kunyari kung kayo naman din ang gumagamit nito, contacts nyo, pwede nyo download na rin dito sa screen para automatic kapag may tumawag sa inyo, nandiyan na siya, pati messages, ganyan. Siri, meron na rin, ayan. So, yung app, ayan na, okay? Ayan na, ayan na. So, nandito na siya lahat. So, yan, kalikutin nyo na lang pagpunta. Voice control, ayan. Android Auto, Apple CarPlay, meron siya, okay? Okay, yan na, ha? Ay, yun na guys, sa napansin nyo, nagmo-moist yung aircon sa sobrang lamig. So ito guys, parang ano lang sa amin, isang tip lang na binigay sa amin ng taga-kasa, yan. Parang ang ideal na ano na lamig ng aircon, para hindi masisira agad yung aircon nyo is 24 degree, yan. Ganyan, parang yan na yung dapat maximum na init na pwede nyo i-set up dito. Yun lang, pero yun yung pagkasabi sa amin. Pero sundin na din natin kasi pwedeng totoo, di ba? Yan, okay. So, let's go. Ayan. Yeah, so dito tayo ulit manggagaling sa QC. Ayan. Skyway tayo ulit. Siyempre kasi, alam mo na traffic lalo ngayon, Christmas season. So, hindi ko kayo madadahan sa ibang way natin papunta sa Roas Boulevard. So, dun tayo sa usual way natin. So, eto guys, wala siyang may sticker siya nung auto sweep doon. Pero, kinuha kasi ni first owner yung card. Kasi nakalagay sa isang card yung account nung first owner. So, fleet account yung tawag doon, kaya kinukuha nila. So, halimbawa, ayan, kung kapag punta nyo na lang, kung in case hanapin nyo, pwede naman siya palagyan. Yan. So, kasi, yung iba kasi naman kasi kapag meron, nandun naman siya, di ba? So, aabutan nyo, kumpleto siya, may RFID, may auto sweep na. So, ito kasi kinuha. So, palagyan na lang natin. Pero guys, doon sa may sa may RFID, sa may NLEX, pag northbound naman kayo, or Cavitex, kasi medyo mahigpit sila, kailangan na registered owner yung magpapalagay mismo or nakapangalan doon mismo sa inyo yung sasakyan. So yun, kapag nalipat na sa name nyo, pwede nyo na siyang palagyan ng RFID. Kasi kapag wala, parang hinahanapan pa ng SPA, mga ganun-ganun. So may mga paganon pa sila. Ayan, so auto sweep mapapalagyan natin to, okay? Yan, so dito lang medyo traffic sa may Pabalintawak. Ayan, papasok ng Skyway. Okay? Pero pagkatapos naman yung dire-diretso na. So ngayon guys, ayun sabi ko nga sa inyo, dahil kinuha ni first owner yung card nito, so sa cash lane tayo dadaan, okay? So, na-ready natin yung cash. Ayan. Pero pagka, halimbawa, punta yung Melody, kailangan, gusto namin may may auto sweep na yan, ganyan. Sige, palagyan po namin. Yan. Yung entrance na Bonifacio, pa Skyway. Okay? Pati yung tugtog niya guys, ang ganda parang, nakaka-relax lang. Pati yun nga, yung hindi magaralgal yung tunog kasi maganda yung speaker niya. Okay. So, ayun na guys, yung mga OFW natin na uuwi, ganyan. So, ito, pan-road trip pa na to. Yan, so, pasyal nyo na yung family nyo. So, dito tayo sa left side, kapag walang RFID, left side guys, ha? Baka magkamali kayo kasi may penalty kapag halimbawa wala kang sticker tapos papasok ka dun sa may sa may RFID lane. So, dun tayo sa cash lane. Sa left side tayo. Okay. So, ayun na guys, pati yung presyo nito, kapag magsisimula ka dito sa may Bonifacio, yan, so dadaan ka dito, ang babayaran natin dito is dito tayo sa cash lane. Yan, RFID, yan. So, left side kayo. Okay, kasi pag doon, yan. Tinitikitan na kasi kapag pumasok ka doon, tapos
Wala ka namang ano, card or sticker. Alam ko is 129 pesos. Okay? Tapos bukod pa dun sa pag-exit nyo mamaya, bukod pa yung babayaran nyo dun. So guys, halimbawa kung magpapakabit din kayo ng ng auto sweep, dito sabihin nyo lang dyan sa kanila, pag magpapa-install kayo, dyan din, pwede kayo magpa-install ng auto sweep dyan. Yan. Pero ngayon, hindi ko muna papalagyan, guys, kasi mag-vlog pa tayo mamaya sa showroom natin. Okay? So, pero pagpunta nyo guys, kapag kalima naabutan nyo na wala pa rin, papalagyan na lang natin. Okay? Ayan, so doon, no, may mga pila doon. Yan, nagpapa-install na sila. Ayan. Yan. Okay. So yun na guys, 129. Babayaran natin. Ah, 129. Thank you. So ito guys, 'di ba, yun nga nag-cash tayo. So mamaya sa cash lane ulit tayo bababa, dadaan. Syempre, ayan yung mga nagpapakabit diyan. So kapag magpa-install kayo dito na lang din. Diyan. Sabihin niyo lang papa-install kayo ng ng RFID yan. So yan i-install nila. Yan diyan. Yan. Okay. So yun na guys, kunyari cash kayo, 'di ba? So bababa ulit tayo sa cash lane. Okay, baka matapon nyo to Ito. Huwag nyo itapon kasi iskan nila dun yan mamaya. Para malaman nila kung saan kayo nang galing. Tapos depende yun sa kung magkano isisingilin sa inyo pagbaba. Okay. Na guys so dire-diretso na tayo ngayon. So ngayon, check natin ngayon dito kay Waze kung kung saan niya tayo pinag-e-exit. So ngayon, okay, pinag-e-exit niya tayo later sa Nayax. Kasi minsan, nagbabago-bago siya. Minsan doon sa Buendia, tapos mamaya magulat ka, biglang Nayax ka na niya pag-exitin, ganyan. Kasi biglang biglang nagta-traffic doon sa Buendia, kaya biglang magbabago siya ng way. Okay? Yan. Guys, yung pakiramdam ko ngayon, although mas mataas yung elevation natin, feeling mo, para ka lang din nakasakay sa kotse. Pati yung pag-drive niya yan, napaka-smooth. And then, tahimik, ayan. So, komportable ng pakiramdam pag nakasakay ka dito. So, yun nga, minsan kasi, meron tayong buyers na, kunyari, si husband, ang gusto niya is, pick up, ganyan. Tapos, kaso nag-worry siya kay wife niya o sa anak niya, nagagamit ng ganito kalaking sasakyan. So, parang hindi mo kailangan mag-worry kasi parang karing nakasakay sa kotse lang So, lalo na kapag lagi mo siyang drive, parang wala na lang sa'yo. Caring-carry mo na siyang dalhin. Kahit babae ka or bata ka, ganyan. Hindi naman bata na 18 below Mga yung pwede na mag-drive, syempre, ganun. Kahit babae ka or yun, ganyan. O kahit may edad, ganyan. Lambot yung manibela niya, ganyan. Hindi ka hirap. Okay? Napaka-komportable. Yun lang, kung medyo maalangan ka naman sa pagpaparada, ganyan. So, hindi ka naman din kasi sensor nito, kumpleto na buong sasakyan, parang bago ka pa tumama, parang tutunog-tunog na siya di ba? May sensor na Tapos meron pa siyang reverse camera. So, parang hindi na rin ganun kahirap mag-park. Di ba? So, yun yung sabi ko sa inyo kanina guys, na yung lambot nga ng steering wheel niya, yun kasi electronic siya, yung parang yung sa Everest din natin, yung pakalambot niya. So, kaya parang yun hindi ka hirap. Pati kahit sa mga may edad nga na minsan mahirap na magmaneho, di ba? So, hindi mo mararamdaman na parang, di ba, parang ang hirap iliko, ganyan. Kasi electronic power steering siya. Okay? So, lalo na kapag lagi nyo na siyang gamit, sanay na kayo ganyan. So, kasi minsan may nag-ano sa amin kapag buyer sa mga babae, ganyan, sasabihin,
laki-laki niyan, pick up, ganun. Sabi niya, sabi ako nga, nadadrive ko, di ba, late-late ko. Yun. So, try nyo lang din, wala man di mawawala. Ganun. Hindi naman porket, pagka malalaking sasakyan, lalaki lang pwede mag-drive, di ba? Siyempre, huwag natin limitahan yung mga kakayanan nating mga babae. Yan na. So, pagka dito ka dadaan sa Skyway, although yun iba kasi medyo na inisip nila pricey, ganyan yung bayad sa sa Skyway. O ang ano mo naman dito is yung yung parang bawas stress na lang din sa Kasi pag sa baba ka, parang grabe na rin kasi yung traffic, lalo sa EDSA, di ba? So, yun na, ayun yung sasabi ko nga sa inyo kanina, di ba, yung na parang medyo namamahalan sila sa bayad dito sa Skyway. Pero kung isipin nyo rin guys parang therapeutic din kasi kapag halimbawa sa ganito ka dadaan, yung alam mo yun, syempre medyo mataas ka, nakikita mo yung mga building na yan, ganyan. Tapos yung pagmamaneho mo, dire-diretso lang, hindi, unlike kapag hindi ka nag-skyway, nasa baba ka, syempre understandable naman, napaka-traffic na rin sa bansa natin, di ba? So, ayun, parang ang binabayar mo na dito, yung kumbaga parang nalilibang ka na rin, ganyan. Kaya nga, di ba, parang may mga advice din yung mga, sa atin, mga professional, kapag na medyo kunyari naboboring ka or medyo malungkot ka, ganyan, parang mag-drive ka lang, magmaneho ka lang. Parang malaking tulong sa mental health mo rin. Di ba? Ako ganun kapag halimbawa, pagka feeling mo wala ka, parang feeling mo down ka, wala ka sa mood or parang hindi ganun ka okay yung pakiramdam mo. Ganyan, parang therapeutic talaga pagka magmamaneho ka lang. Tapos ganyan yung nakikita mo. Makita mo yung mga building na yan, ang dami, parang iisipin mo, parang ang laki ng mundo para mag-overthink ka, ganun. Para problemahin mo masyado yung mga problemang dumarating sa'yo, ganun. Diba? Parang isipin mo nga kapag ka nasa itaas ka ng building yung isang beses parang nasa isang hotel ako, nasa pinaka mataas na floor ako. Pagka tinitingnan ko yung mga sasakyan sa baba, ayan, parang isipin mo parang mga langgam lang, ganyan. No, tapos hindi mo alam, parang yung isang tao doon, parang grabe yun, dami niya nang iniisip, ganun-ganun. Pero kapag titingnan siya ng nasa itaas, parang napakaliit mo lang, ganun, parang gumagalaw-galaw ka lang, parang ka lang langgam, ganun. Diba? Parang, kaya sa buhay, parang, siguro, relax lang, ganyan. Kung afford mo naman, 'di ba? Kung afford naman natin, 'yan. So kuha ka sa sasakyan, mane-drive ka kahit minsan wala kang pupuntahan Ganoon. Drive ka lang. Lalo na guys kapag yung maaraw, ganyan, kitang-kita mo. Di sa pagmamaneho, kailangan relax ka lang, huwag kang lagi nagmamadali, ganun. Medyo maaraw na guys. So mamaya pagdating natin sa showroom, yun nga, mas maganda, makikita natin ng mas liwanag yung mga sasakyan. Hopefully, hindi umulan. And then, kasi ngayon guys, di ba December, mas mabilis dumilim ngayon. So, kaya inagahan na rin natin. Okay. So, yun na guys, sa Makati na yun, yung maraming building na yun. Lagi sasabi siya. Ayan guys, nakita nyo yun sa exit ng Buendia. Ayan, kaya hindi tayo pinadaan ni Waze. Tingnan nyo naman, pag-exit pa lang, grabe na haba ng pila. Diba? Tapos cash pa tayo ngayon, so medyo matatagalan tayo dyan. Ayun na guys, sa pa-exit na tayo ngayon ng Naya. Build up na yung doon, yung mga sasakyan doon. Ayan dito. Ayan. Okay, dito na yung medyo traffic. Ayan. Pero dito tayo pinadaan ni Waze kasi baka mamaya sa baba, doon sa Buendia kanina, mas traffic. So, kaya pala din traffic din kasi yan, may nagbanggaan. So, mag-ingat na lang tayo, ha? Kaya may nagbanggaan din doon. Kaya, traffic din. So, pero dito, pagdating pa rin dito, yan, medyo mabagal pa rin siya pagdating sa toll. So, yun guys, since nga tayo, sabi ko sa inyo kanina, sa cash lane tayo dadaan. So, left side ulit kayo, ha? Okay. Kasi baka magkamali kayo ng pasok kapag wala kayong RFID. Ayan, so no RFID. So, dito, ang bayad is, alam ko, 180.
Ayun na guys, so 180 yung bayad. Yan, so okay. Mag-exit tayo ngayon. Dire-diretso exit tayo natin is Makapagal, okay? Yan. So, kaya advice ko guys, halimbawa, yun nga, kapag ka, ikuha nyo na agad ng auto-save yan, RFID yung sasakyan nyo para at least hindi hassle, lalo ngayong Christmas season. Hindi kayo pipila-pila ng mahaba, at least dire-diretso na lang. So, yun na guys, nakababa na tayo sa, Skyway. So, ayan na, malapit na tayo. So, pagka, eto City of Dreams na tong kanan, pagka kumana na tayo dyan, ay Rojas Boulevard na. So, konting kembot na lang. Lapit na tayo, okay? Sa dating natin din may mga vlog ako ng mga sasakyan sa inyo. Ayan. Pero upload ko muna to ha, tapos sunod ko yun. So kapag may mga questions kayo regarding financing, ganyan, message lang kayo sa FB page ko and then sa Viber or WhatsApp. Okay. So, ayan, yung FB page ko guys, Melody Cars. Tsaka yung YouTube channel, Melody Cars. For Melody Cars. Ayan, okay. Ayan, so akala na tayo dyan. So, ito na yung bunaksan na guys. Diba, kunyari, magko-commute kayo, pupunta dito, ayan. So, dito, yung station na to. Ano Mia Station, ayun yun na makikita nyo, ayan. So, kung magagaling kayo ng North, ayan, or ayan, Quezon City, ayan. So, pwede kayong LRT. So, Mia Station, dyan yung baba nyo. So, lakad lang kayo ng konti dito. Ayan. Ayan, yan na. Sasay na. Yan na yung showroom. So, yun na guys, halimbawa, kunyari QC kayo magagaling or pwede nyo iwan yung sasakyan nyo dun sa Roosevelt yung station dun sa may Walter Mart, ganyan, or sa SM North, ganyan. Tapos, mag-LRT kayo, baba nyo Mia. So, Mia stands for Manila International Airport kasi yun nga, malapit tayo sa airport. So, dating Mia yung naiya, okay? So, dito na tayo, ayan. So, ito na yung mga vlog ko sa inyo, guys. So, ito tayo, Bay 4, Melody Cars, ayan, okay? Ayan. So, dito na tayo guys, ha? Ayan. Tadan! So, ayun na guys, mapapansin nyo marami tayong Raptor. Kasi, maraming OFW na ang order nila is Raptor. So, ayan, kapag kami nagalok sa akin na mababa ang mileage, kinukuha ko agad. Okay? Ayan. So, puntahan nyo na guys. Okay? Ayan. So, ito na tayo. So, yun na guys, nandito na tayo ngayon sa showroom natin. So, hopefully hindi umulan ngayon. So, tayo dito sa dala natin kanina. 2022 Ford Ranger Raptor, 4x4 with automatic transmission, 2.0 liter bi-turbo. Okay, ang presyo niya is 1,668,000. Ang mileage niya is 17,000 kilometers, kasa-maintain with records. So, pinakita ko naman sa inyo kanina, di ba, bago tayo umalis. Ayan, so ito yung exterior niya. So, yung decals niya, meron siyang, merong accent ng red and then black. So, sporty ang datingan niya, lalo pag nakita niyo siya ng personal, okay? Ito yung pinakita ko sa inyo kanina, yan. So, preserved siya, hindi na tinanggal itong plastic dito na parang kala mo galing pang kasa. For it's up to you guys kung tatanggalin nyo. So, yung upuan niya, ayan, ceiling, ayan, so power seat siya, sidings niya, okay? So, makikita nyo naman yan pagpunta nyo, okay? Yan, so dito tayo. Yan, so ito yung second row, ayan. So, pinakita ko na sa inyo to kanina, ayan. So, mas maganda kung makita nyo ulo ng personal. Doon tayo ngayon sa niya, sa may engine niya, okay? So, ito yung sinasabi ko sa inyo na madali lang siyang iangat, guys. Kahit may edad ka or yun nga, babae ka, madaling iangat tong hood. Ayan, so kahit nga isang kamay lang ganyan. Ayan, o, diba? So, ito, inspected siya ng, although kahit ka-maintain siya, pina-inspect pa rin namin siya sa premium warranty. So, yung records nun, guys, upon request, makikita nyo siya, isasend namin sa inyo.
Ito, by turbo siya guys, 2.0 liter. Ayan na. So, obvious naman na walang mga leak dyan. And then, magsama na lang din kayo ng mekaniko nyo, guys. Okay? Check natin guys yung ah, yung tools niya. So, ito madali lang din pagka ano ka ng tools. Ayan, titingnan mo or kailangan mo siya. Ayan, so, i-pull nyo lang ito. Ayan, sa baba ni upuan. So, ito yung tools niya guys, sa kompleto nandito. Ayan na. Ito, ayan. Okay? So, ito guys, both sides ito. So, hindi tinanggal ni first owner. Ayan. So, kayo na lang din magtanggal ha. So, ayun na guys, nakikisama yung langit sa atin kasi kanina kala ko uulan kasi gloomy siya. So, ngayon medyo umaraw-araw ng konti. So, ayun na ha. So, guys kung sa mga nagtatanong dyan, updated naman yung FB page natin. So, naka-post lahat doon ng mga sasakyan na available and then yung mga binabaan na natin ng presyo for this month, December. Ayan, so, ang FB page ko is Melody Cars. Ayan, like and follow nyo na rin guys. And then share nyo na rin kung mabait kayo. Joke. And then yung YouTube channel ko, Melody Cars. Ayan, so subscribe na rin kayo. And then, ayun, share na din nga kung mabait kayo. Ayan, so ayun na guys kapag may mga tanong naman kayo, kagaya ng mga OFW natin, yung mga walang FB page naman dyan, tas napanood lang tong YouTube channel natin, YouTube natin, ng vlog natin. So, pwede kayo mag-request na i-send yung mga photos sa inyo and then description ng sasakyan through Viber or WhatsApp. So, ito yung WhatsApp number and then Viber. Yan, sa mga OFW natin. Okay? Yan.